Kahanga-hangang leader. Yan ang pagkatao ng isang Vice President of the Philippines, Inday Sara Duterte, mga kabayan, na kung saan siya lang naman ang personal na naghatid ng pagkain diyan sa loob na kung saan nakadetain itong si Atty. Lopez, mga kabayan. Dito ninyo makikita na hindi lang bilang isang vice presidente, hindi lang isang lawyer niya, kung hindi bilang isang ordinaryong makatao, mga kababayan. Yan ang tunay na isang leader na kahanga-hanga, mga kababayan. Isang magandang araw, mga kababayan. Ito po muli ang iyong lingkod, Sir Co-op, and welcome po sa ating YouTube channel. Inday Sara Duterte, our Vice President, abay humiling pala at gumawa ng letter na nag-request siya kay Mr. Chair Joel Chua, mga kababayan, na sana'y payagan siya na damayan or samahan ang kanyang Chief of Staff, lawyer ng Office of the Vice President, na kung saan sinight in contempt lang naman itong abogadang ito ng isang NPA, mga kababayan. Nakakalungkot, kriminal, convicted dahil sa kanyang kaso dito sa may Talaingon na kung saan nangunguha lang ng mga kabataan ng re-recruit. Only in the Philippines. Mantakin nyo, isang kriminal ang nagpasite ng contempt, convicted pa, itong lawyer mismo ng ating Office of the Vice President. Ngayon, mga kababayan, dito natin makikita na ang isang leader na kung saan mahal na mahal niya ang kanyang mga tauhan, mga kababayan, ang kanyang mga pinagkakatiwalaan sa kanyang opisina, hindi lang dyan sa Office of the Vice President, kundi matagal na po niya yan kasama mula pa dito sa Davao City, mga kababayan. Ang problema, ang request ni Ma'am Sara Duterte na ginawa niya noong November 21 kahapon na sana'y pagbigyan siya, binasura. Hindi po tulutan ng Sergeant at Arms, diyan sa Kongreso, mga kababayan, dahil ayon pa dito sa Mr. Chair na to or yung Office of the Sergeant at Arms, hindi daw dapat nandyan si VP Sara Duterte kasi for detainees lang daw po yan dyan sa loob ng Kongreso. So, na-disapprove yung paghingi ni Ma'am VP Sara Duterte na sana samahan niya itong kanyang sinasabi natin kaibigan na din. Diyan natin makikita na ang mga Duterte or itong si Ma'am VP Sara Duterte ay may mabuting puso para sa kanyang mga nasasakupan. Hindi basta-basta nangiiwan. Yan ang tunay na mga tao. Hindi selfish, mga kababayan. Isipin ninyo, noong nakaraang hearing, nakikita na po or napansin na po yan na meron ngang hindi magandang nangyayari sa personal na yung physical appearance ni Atty. Lopez dahil nananakit nga ang kanyang likod. Meron siyang mga mga nararanasan na hindi kanais-nais sa kanyang katawan, mga kababayan, na kung saan hindi siya healthy. Ito naman si Ma'am VP, bilang isang kaibigan, bilang boss, diyan sa Office of the Vice President, bilang kanyang lawyer, sumugod. Sumugod ito sa Congress, mga kababayan, at talaga'y binisita itong si Atty. Lopez at dinamayan pa magdamag, mga kababayan. At ito pa yung nakakalungkot na balita dahil habang nandun daw si Ma'am VP Sara Duterte ay bigla daw pinatayan ng ilaw at ng aircon. Totoo kaya yan? Yan po ang narinig nating balita, mga kababayan. Ang nakakalungkot lang at ikinakasama dahil
Office of the Vice President, Vice Presidente ng Pilipinas, humingi or nag-request na pahintulutan siya, pero ni-reject ng Office of Sergeant at Arms dyan sa Kongreso mga kababayan, which is talagang binabastos nila. Hindi nila pinagbigyan kasi sigurado din at naiisip din nila na baka magagalit itong taong bayan kasi alam naman natin mga kababayan na hindi nila kaya i-cite in contempt ang mga Duterte. Isipin ninyo, si Tatay Digong, pinuntahan, dininig sa hearing sa Senado, nagdinig din sa hearing sa Tuwadcom, wala naman silang napala. Never natin, kasi ang buong sambayanan, mga kabayan, nagmamatsyag lang yan. Nag-o-observe, nakatingin kung ano ang gagawin ng Tuwad Committee na to. So, hindi pinagbigyan si VP Sara Duterte kasi nga, baka din takot sila sa taong bayan kasi pag talagang nangyari na magka-cite in contempt at ikulong si Ma'am VP Sara Duterte, baka lusubin sila ng taong bayan. Alam naman natin, itong mga solid Duterte supporters, tayo, mga DDS vloggers, handa natin ipaglaban. Kasi, ikumpara mo naman sa isang politiko na nagtatrabaho ng maayos, ng matino, versus dito sa mga tuwadcom, mga tambaluslos at ngagbang administrasyong demonyo, abay, saan ka ba mamimili dyan? Di sa tamang landas o doon talaga sa pangiwi-ngiwing landas? Kayo na po ang humusga mga bayan. Kasi itong tuwadcom naman, for sure, tuloy-tuloy pa din yan sila sa pagdinig dyan. No? Talagang gusto ta rin hanapan ng butas. Ewan ko na lang kung hanggang kailan yung paninira nila kay Ma'am VP Sara Duterte dahil sa issue ng 125 million, hinahanapan nila ng butas, ewan ko na lang. Mas maigi pa nga kung diretsuin nyo na yan, i-cite in contempt nyo na, at nang makita ninyo kung ano talaga ang kayang gawin ng taong bayan. Isipin ninyo ang dami na po mga retired personnel, mga retired military, mga kababayan, ang nagsiwalat ng kanilang mga kanya-kanyang saloobin, mga open letter. Meron pa nga tayong nadinig or nabasa mga kababayan, hindi ko na lang pangalanan, na pag talagang bumaliktad o itong military, AFP, whatever dyan, kung mag-withdraw sila ng suporta, kahit nga walang withdraw suporta, basta may nauna lang, dito sa ating taong bayan, mga solid Duterte supporters, basta pag mayroon silang ginawa na hindi tama kay Ma'am VP Sara or kay Tatay Digong, baka lang di umano. Kasi yun ang nakikita ngayon na mga balita-balita dyan na marami na mga private citizen na talagang lumalaban sa mga Duterte compare dito sa mga buaya dyan sa Tuwadcom at sa administrasyon ngayon na wala namang ginawa sa bansa natin, na puro na lang pandaraya, puro na lang pera-pera mga kababayan. Hanggang dito na lamang, tayo po'y patuloy na sumuporta sa mga Duterte mga kababayan. Mapagmatsyag tayo, lagi natin obserbahan, tingnan natin kung ano ang kanilang gagawin at kung hanggang saan. Hanggang dito na lamang mga kababayan. God bless us all. Maraming salamat.